Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala yung guro para sa asignaturang Pilipino, Panitikang Pandaigdig, ika-10 Baitang. So ngayon ay ang kalawang linggo ng ating pagbabalik-aral o pag-aaral ulit. So bago natin tatalakayin ang ating paksa, babasahin ko muna sa inyo ang layunin para sa linggong ito. Pagkatapos ng isang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mga mensahe at layunin na napanood na mitolohiya. Napahalagahan ang mensahe na nakukuha sa mitolohiya. Pangatlo, nakasusulat ng sariling paghahambing batay sa paksang tinalakay. At pang-apat, nakasusulat ng sariling opinyon batay sa paksang tinalakay. Panglima, natutukoy ang mga focus ng pandiwa at gamit nito. Pang-anim, nakabubuo ng sariling pangungusap batay sa paksang tinalakay. Pang-pito, nailalahad ng mga mag-aaral ang kaibahan ng kultura ng ibang bansa at sa sariling bansa. At ang huli, nakapaghahambing ang mga mag-aaral sa pagkakaiba ng kultura ng ating bansa at sa ibang bansa. So bago natin tatalakayin ating paksa, bibigyan ko muna kayo ng motibasyon o pagganyak. So ang panuto nito ay mula sa mga pinaghalong letra, sa ibaba ay bumuo ng isang salita, pagkatapos ay magbigay ng sariling kahulugan o ideya kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyong nabuo. So mula sa tatlong pinaghalo-halong mga salita na nasa baba, ay bumuo kayo ng isang salita at bibigyan nyo ito ng sariling pagpapakahulugan o ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Isulat lamang sa inyong mga kwaderno ang inyong mga kasagutan para sa mga salitang ito. Ngayon ay babasahin ko muna sa inyo ang mga gabay na tanong bago tayo magpapatuloy sa pagtalakay ng ating paksa para sa linggong ito. So unang gabay na tanong, ano ang pandiwa? Pangalawa, ano ang mga gamit ng pandiwa? Pangatlo, sino ang pangunahing tauhan sa mitolohiya na nagkaroon ng anak, sinawigan at bogan? Pang-apat, ano-anong mga kaibahan ng kultura ng Pilipinas sa mga taga-Rome o Roma? So ang gagawin nyo ay sasagutin nyo mamaya yan pagkatapos ng ating talakayan. So ang ating paksa ay ang gamit ng pandiwa at ang karugtong na mitolohiya. So introduction. Matututunan sa araling ito ang tungkol sa pandiwa at mga uri ng pandiwa. Makakasulat o makabubuo sila ng sariling pangungusap gamit ang mga pandiwa. Matututunan din nila ang kaibahan ng mitolohiya, panitikan, kultura at kaugalian ng iba't ibang bansa. So sa ating araling ito ay marami kayong matututunan. So, ang ating paksa ay tungkol sa pandiwa. So, ito ay ang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. So, napansin niyo sa larawan, yan ay ang halimbawa ng isang pandiwa. Nagpapakita ng kilos ng isang tao. So, kahulugan ng pandiwa, salitang nagpapakilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita, pansimatika. Nakikilala sa pamamagitan ng mga impliksyon nito sa iba't ibang aspekto ayon sa uri ng kilos na isinasaad nito, instruktural. Mga halimbawa ng pandiwa sa pangungusap. So, mahusay umawit si Kuya Ramel. So, ang ibig nasa ng pandiwa dyan ay ang umawit. So, ikalawa, tumatawa ng mag-isa si Early sa sulok. So, ang pandiwa dyan ay tumatawa. Ikatlo, hindi ko alam kung bakit ako malungkot. So, ang pandiwa ay malungkot. Kumakain na pala kayo. Ang pandiwa naman dyan ay kumakain. At tumakbo ng matulin si Rico. So, ang pandiwa ay tumakbo. So, napapansin nyo diba, lahat ay mayroong kilos o paggalaw ang mga halimbawa na binigay ng pandiwa sa isang pangungusap. So, pandiwa, ginagamit sa pagpapahayag ng aksyon, karanasan at pangyayari. So, mayroong tatlong gamit ang pandiwa. Ang unang gamit ng pandiwa ay ang aksyon. May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. So, mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping om, mag, ma, mang, make,
at mag-an. So maaring tao o bagay ang aktor. So hindi lang daw tao kundi meron ding bagay ang magiging aktor sa pandiwa. So halimbawa ng pandiwa na aksyon. Naglakbay si Bogan patungo sa tahanan ng mga Diyos. Ikalawa, tumalima si Psyche sa lahat ng gusto ni Venus. So ang pandiwa dyan sa unang pangungusap ay naglakbay. Ang pandiwa naman sa ikalawa ay ang tumalima. So ang aktor ay si Bogan at sa ikalawang bilang ay si Psyche. So sa pandiwang karanasan naman, so maaaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan, damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may nakaranas ng damdamin o saloobing inihudyat ng pandiwa. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. So halimbawa ng gamit ng pandiwa sa karanasan ay una, tumawa si Boma Baker sa paliwanag ni Bogan. Ikalawa, nalungkot ang lahat nang mabalitaan ang masamang nangyari. So ang karanasan ay ang tumawa para sa unang bilang at ang ikalawa naman ay ang nalungkot sa kalawang bilang. So ang aktor ay si Boba Baker at ang ikalawa ay ang lahat. So ibig sabihin lahat ang kanyang gustong iparating dahil nga nalungkot ang lahat nang mabalitaan ang masamang nangyari. So ang lahat ang aktor sa ikalawang halimbawa ng karanasan bilang gamit ng pandiwa. So sa pangyayari naman tayo, ito ay resulta ng pangyayari, maaring may mga ekspresyon ng sanhi at bunga. So may sanhi at bunga ang sa pangyayari. Una, sumasaya ang mukha ni Venus sa nakikita sa paligid. So ang ikalawa, nalunod ang mga tao sa matinding baha. So ang pandiwa, ang pangyayari sa unang bilang ay sumaya, samantalang sa ikalawang bilang ay nalunod. So ang pangyayari ay sa nakikita niya sa paligid. At ang pangyayari naman sa ikalawa ay isang matinding baha. So yan ay ang mga ikatlong gamit ng pandiwa. Una ang aksyon, ikalawa karanasan, at ang ikatlo ay pangyayari. So ang ating babasahing mitolohiya ngayon ay ang tungkol sa nagkaroon ng anak sina Wigan at Bogan. So babasahin ko sa inyo ang buong akda o mitolohiya na ito. So, may mag-asawang nagngangalang Wigan at Bogan. Sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay hindi nagkaroon ng anak. Masusi nilang pinag-iisipan kung anong mga paraan ang maaari nilang gawin upang sila ay magkaanak. Ilang saglit pa ay nagdesisyon si Bogan na magtungo sa tahanan ng mga Diyos sa silangan na sina Ngilin, Bubamaker, Bulang at ang Diyos ng mga hayop. So sa pagsisimula ng kanyang paglalakbay ay may nakita siyang igat na sa lawa. So ang igat ay isang isda hindi yan masamang Ibig sabihin ng igat ay isda. So tinanong siya ng igat kung saan tutungo at sinabi ni Bogan na naghahanap siya ng lalamon sa kanya dahil hindi sila magkakaroon ng anak ni Wigan. Tumawa na lamang ang igat at sinabing magpatuloy sa paglalakbay patungo sa mga Diyos sa silangan. Sa pagpapatuloy niya, sa kanyang paglalakbay ay nakita niya ang isang buwaya sa lawa na si Lagud. O tinanong siya ng buwaya kung sino siya. Sinabi niyang siya ay si Bogan at naghanap siya ng lalamon sa kanya dahil hindi sila magkaroon ng anak ng kanyang asawa. So sinabi ng buwaya na hindi niya maaring lamunin si Bogan sapagkat napakaganda nito. So nagpatuloy si Bogan sa paglalakbay at nakilala ang isang pating. Nakiusap si Bogan na kung maari ay kainin siya ng pating sapagkat walang saysay ang kanyang buhay. Kung hindi siya magkakaroon ng anak, winika ng pating na hindi niya maaring kainin si Bogan sapagkat isang kahiyan ang kainin ang napakagandang si Bogan. Sa halip ay inalok siya nito na kumain.
Matapos kumain ni Bugan kasabay ng pating ay nagpatuloy na ito sa paglalakbay. Sa wakas ay narating ni Bugan ang tahanan nina Bumabakir, Nilin at iba pang Diyos. Hinintay niya ang mga Diyos at humiga sa lusong sa labas ng bahay. Nakaamoy si Bumabakir ng isang tao. Lumabas siya at nakita si Bugan. Malugod siyang tinanggap ng Diyos at hinanap ang iba pang kasamahan. Nalugod din ang ibang mga Diyos na makita si Bugan at nagbigay ng mga regalo tulad ng manok, baboy at kalabaw. Sinamahan pa nila ito upang makabalik sa kiyangan. Tinuruan ng mga Diyos ang mag-asawang Bugan at Wigan ng isang ritual na tinatawag na buad upang magkaroon sila ng magandang ani, pamumuhay at anak. Isinagawa nila ang sinabing ritual at nagpasalamat sa mga Diyos sa mga tulong na kanilang naibigay. Matapos ang ilang buwan ay biniyayaan sila ng anak at ang kasiyahan nilang mag-asawa ay tila walang mapagsidlan. Ang matagal na nilang kahilingan ay nagkaroon na ng katuparan. So doon nagtatapos ang kwento ng nagkaroon ng anak sina Wigan at Bugan. So ang pangunahing tauhan sa mituluyang iyon ay sina Wigan at Bugan. Si Bugan ay isang napakagandang babae ngunit hindi siya nagkaroon ng anak sa kanyang asawa kaya siya ay naglakbay sa mundo ng mga Diyos upang humingi ng tulong at sila ay binayaan ng isang malusog na sanggol sa huli ng gawin nila ang ritual na buad. So ngayon naman ay tatalakayin natin ang kultura ng mga taga-Rome o Roma. So ang kultura nila ay pagbibigay ng mga mortal ng alay sa mga Diyos at Diyosa upang sila ay pagpipilian o pagpapalain. Sa kulturang Pilipino naman, pagbibigay ng alay atang ng mga Pilipino para sa mga kaluluwa at di nakikita ang nilalang. So silang dalawa ay may pagkakatulad tulad ng pagbibigay ng alay ng mga tao sa hindi nakikita o mga immortal. Sa Roma naman, ang ginagawa nila ay nag-alay ng mga pagkain o kahit na ano sa kanilang Diyos at Diyosa at sa mga Pilipino naman ay sa mga kaluluwa na hindi nakikita ang binibigyan nila ng mga alay. So, mitolohiyang Pilipino at mga kwentong bayan ay kinabibilangan ng mga salaysay at pamahiin hinggil sa mga masalamangkang mga nilalang at nilikha ng mga Pilipino. So, ito'y mga paniniwala na mula sa mga panahon bago dumating ang mga Espanyol at ipinakilala ang Kristyanismo. So hanggang ngayon, ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan sa mitolohiyang Pilipino at mga pamahiin ay buhay pa rin sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga probinsya, tama. So sa mitolohiyang Pilipino, si Bathala ang tinuturing bilang ang makapangyarihan na Diyos sa buong daigdig. So ang mitolohiyang Pilipino ay halo-halo dahil sa rami ng mga etnikong grupo at katutubo na may sari-sariling paniniwala at Diyos-Diyosan. Ang mitolohiyang Pilipino ay binubuo ng mga Diyos, mga hayop, mga mahiwagang nilalang at mga diwata. Ito rin ay binubuo ng mga panitikan, mga ipiko, alamat at kwentong bayan, kasaysayan at impluwensya ng mga Asyano. Bago dumating ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon na ang mga sariling relihiyon tulad ng animismo, ang pagsamba sa kalikasan at paganismo. Ang mga paniniwala nila ay inimpluwensyahan ng mga Panyaga, lalo na ang mga Indiano, Malay at Indones at ibang mga Asyano na lumahok sa pangangalakal. Ang mitolohiya ng Pilipinas ay nakapokus sa kwento ng mga mahiwagang nilalang at kung paano nabuo ang tao at ang mundo. Ilan sa mga popular na mga karakter sa mito ng ating bansa ay sila Bathala, Indianali at Dumungan dahil ang Pilipinas ay nahati sa libo-libong mga isla. Nagkaroon ng mga iba-ibang bersyon ang bawat mito.
Ang mga halimbawa ng kwentong mitolohiya sa Pilipinas. So, ang mga kwentong mitolohiya tungkol sa Diyos at Diyosa sa Pilipinas o mga Diyos at Diyosa ng mga ninunong Pilipino. Kalawa, si Rina at si Santiago. Pangatlo, Puting Usa, Mito. Pang-apat, Bugan at Kingawan, Ifugao. Panglima, Kabunyian, Binggit. At pang-anim, Tungkong Langit at Alonsina. So, mitolohiyang Romano, ang katawan ng mga kwentong tradisyonal na naukol sa mga maalamat na pinagmulan ng sinaunang Roma at pinaniniwalaang panrelihiyon ng mga sinaunang Romano. So, ang mga kwentong ito ay ituturing ng mga sinaunang Romano na nangyari sa kasaysayan kahit naglalaman ng mga elementong mahinala at supernatural. So, supernatural, hindi mapapantayang kapangyarihan o kakaiba. Ang mga kwento ay kadalasang nauukol sa politika at moralidad na naayon sa batas ng kanilang mga Diyos. So, ang kabayanihan ay isang mahalagang tema sa mga kwentong Romano. Kapag ang nagbibigay linaw sa mga kasanayang panrelihiyon ng mga sinaunang Romano, ang mga kwento ay naukol sa ritual at mga institusyon sa halip na teolohiya o kosmogoniya. So, para sa kanila ay iba ang kanilang mga mitolohiya tungkol sa mga kalalasan ay tungkol sa politika o moralidad nila. Ang mga pangunahing sanggunian ng mitolohiyang Romano ang Aeneid ni Virgil, kasaysayan ni Livy, Fastin ni Ovid, isang anim na tulang naka-istruktura sa kalendaryong relihiyoso ng mga Romano, at ikaapat na aklat ng mga ilihiya ni Propertius. So, ang mga mitolohiyang Romano ay lumitaw rin sa mga dibuhong nasa pader sa Roma, mga baryang Romano at mga eskultura, particular sa mga relief goods. Ang mitolohiyang Romano ang kumakatawan ng mga kwentong tradisyonal na naukol sa mga maalamat na pinagmulan ng sinaunang Romano at paniniwalaang panrelihiyon ng mga sinaunang Romano. Ang mga kwentong ito ay itinuturing ng mga sinaunang Romano na nangyari sa kasaysayan kahit naglalaman ng mga elementong mahimala. So, halimbawa ng mitolohiya ng Roma: Eros or sexual passion, Philia or deep friendship sa English, Ludus or playful love, Agape or love for everyone, Philautia or love of the self, Zeus, Athena, Hercules, Achilles. Yan ang mga ilang halimbawa ng mitolohiya ng Romano. So, ang pagkakaiba ng kulturang Roma at kultura ng Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, itinuturing ng mga sinaunang taga-Rome na ang nangyari sa kanilang kasaysayan ang nilalaman ng mga mito kahit ang mga ito ay mahimala at may elementong supernatural o kakaiba. So, ang mga Pilipino naman ay tinuturing na ang mga nangyayari sa kwento o mito ay gawa-gawa lamang upang mabigyan ng ideya ang mga tao sa misteryo na nagbalot ng kasaysayan at pagkalikha ng mundo. Ito ay pawang uri ng panitikan lamang. So, ang kaibahan lamang nila ay ang Pilipino ay hindi naniniwala na totoo o nangyayari talaga ang mitolohiya nasa mga kwento ng mitolohiya. Samantalang ang taga-Roma ay naniniwala sila dito na nanggaling talaga ang kanilang mga sinaunang tao sa ganitong mitolohiya. Ang pagkakatulad ng kulturang Rome at kultura ng Pilipinas ay ang mga sumusunod naman. So una, ang mga taga-Rome ay may mahigpit na paniniwala sa mga kaugalian ng kanilang mga ninuno tulad ng mga Pilipino, tama. So naniniwala sa mga beliefs o mga
sa kasabihan. So, isang pagkakahawig nito ay ang pag-alay ng pagkain sa mga elemento at mga entidad na hindi nila nakikita, tama, gaya ng engkanto. So, nagbibigay tayo ng alay kapag tayo ay nagkakasala sa kanila. Ganun din sa Roma o Rome. So, ambag ng Roma sa iba't ibang larangan. Una, batas. Kalawa, panitikan. Pangatlo, arkitektura. Pang-apat, inhenyera. Pang-lima, tirahan ng mayayaman at mahirap. 6, libangan. 7, pananamit. At 8, agrikultura.